Tamis. Ayoko. Balik mo. 6 out of 10. Isa talaga sa mga sign na tumatanda ka na ay yung ayaw mo na sa mga masyadong matatamis. Pumunta nga ako dito sa Baguio para tikman ang mga iba't ibang pagkain na sikat sa kanila. At syempre, hindi naman ako nabigo sa mga natikman kong pagkain. May mga pumasa, meron din namang hindi pumasa sa taste buds ko. Pero syempre, hindi pa dyan nagtatapos ang ating pag-rate ng mga iba't ibang pagkain dito sa Baguio. Hi fellas, it's me again, Jessa. Welcome sa part 2 ng aking food rating dito sa Baguio. Pero bago yan, panoorin nyo muna yung part 1 So first stop, dito sa may Good Shepherd. Ito yung store malapit sa Baguio Cathedral. Nung una, wala talaga kaming balak bumili dito, pero nung nakita namin yung mga pastries dito, ay bumili kami agad. So meron silang iba't ibang cakes, pastries, and delicacies dito. Dito sa store na to, hindi mawawala ang ube flavor. Kaya marami kang makikitang mga ube flavor dito. So tara, tikman na natin. Pero bago yan, hindi talaga ako mahilig sa ube First ay itong tuna bread. 6 out of 10 to sa akin kasi medyo nalansahan ako. Feeling ko masasarap pa to kapag nirehit mo siya. Next naman ay itong may ube sa taas. Based sa reaction ko, pumasa naman. Aside sa ube feeling niya sa taas, gustong gusto ko rin talaga yung custard na palaman sa loob. Kaya 8 out of 10 to sa akin. Next naman ay itong may coffee flavor. Medyo matigas siya para sa mga naka-braces katulad ko. Kaya medyo pasado naman sa akin to. Kaya lang, Nalansahan ako. ayun na nga, nalansahan na nga. Kaya 6 out of 10 sa akin yon. Next naman dito sa may ensaymada nila, na may ube feeling sa loob. Hindi ko masyadong nagustuhan yung burnt cheese sa taas. Kasi medyo napaitan ako. Pero masarap naman yung ube feeling sa loob. Kaya i-rate ko to ng 7.5 out of 10. Kung i-rate ko ng kabuuan tong The Good Shepherd, i-rate ko siya ng 8 out of 10. I-recommend ko ba to? Pwede. Bibili ba ulit ako neto pag bumalik ako? Pwede. Next naman ay itong binabalik-balikan kong strawberry taho ng Baguio. Dati nung 2018 na pumunta ako dito, sarap na sarap ako. Pero since tumatanda na tayo, hindi na talaga natin nabebetan yung mga sobrang tatamis. Kaya i-rate ko to ng 7 out of 10. Next naman ay itong lumpiang toge na nabili namin dito sa may malapit sa Mines View. Pinadagdagan din namin yung suka dyan. So let's judge na since judger naman tayo. Judger! Hindi naman tinipid yung gulay niya sa loob and masarap din yung suka in fairness pero sobrang anghang. Kaya i-rate ko to ng 9 out of 10. Next naman ay itong laging pinipilahan na The Good Taste. Last April nga nitong taon ay pumunta ako dito. Kaso ang haba ng pila kaya hindi na ako natuloy. Pero luckily ngayong pumunta kami walang kapila-pila. Pero marami pa rin kumakain sa loob So this is their menu. Marami ka rin talagang pagpipilian from their pastries, cakes, may mga lechon, chicken, seafood, gulay. Favorite ko yan. So marami ka talagang pagpipilian. Isa rin talaga sa nagustuhan ko dito sa The Good Taste Restaurant ay ang bilis ng serving nila. Nagulat ako andyan na agad. Sobrang dami din talaga ng serving nila in fairness Parang good for tutong nabili namin. Grabe yung dami 185 lang to. So, tikiman na. So, itong in-order ko ay tofu vegetable rice. Matik na yan kasi mahilig talaga ako sa gulay. Umorder din kami ng buttered chicken na spicy. Itong buttered chicken, mas nananaig yung spiciness niya over dun sa may buttery taste niya. Pero masarap naman siya, kaya i-rate ko to na 8 out of 10. Dito naman sa in-order ko na gulay, hindi siya ganun kaalat pero ang sarap niya. Halata din na fresh gulay yung ginamit nila dito. Kaya i-rate ko to ng 10 out of 10. O, diba, hindi na nga nakahinga sa kabusugan. So, kung i-rate ko to ng kabuuan, i-rate ko siya ng 9 out of 10. Kaya sana makabalik ako dito para matikman ko rin yung iba. Ayan, and of course, may pa-takeout tayo kasi hindi natin naubos yan. Hindi makukumpleto ang ating meal kapag walang dessert. So, in-order ko tong peach overload nila na parang wala namang peach. Sige, nagdakal tamamol na. So, i-rate ko to ng 6 out of 10 kasi hindi ko talaga nalasahan yung peach niya. Next naman tayo dito sa 50s Diner. Around Baguio Cathedral lang to, kaya madali mo rin siyang mahanap. So, since 50s Diner siya, ang tema niya ay 50s. Malamang. I-post nyo na lang para sa menu nila. Makikita mo rin dito yung Session Road kaya maganda rin mag-dine-in dito. Pero after naming umorder, medyo na-disappoint ako ng konti. Kasi super tagal ng serving nila unlike sa The Good Taste Restaurant. Siguro naghintay kami ng 20 to 30 minutes para sa meals namin. Pero syempre nung nakita na namin yung pagkain na wala yung disappointment namin. Kaya tikman na natin. So itong in-order ko ay tempura moriawasi. Combination siya ng iba't ibang gulay tulad ng bell pepper, bagu beans, onion rings, and syempre may tempura din siya. Ang nagustuhan ko rin dito sa in-order ko ay yung suka niya. Hindi kasi usual yung magdidip ka ng vegetables sa suka, pero nung natikman ko to, perfect siya. Kaya i-rate ko to ng 8.5 out of 10. And last sa pinuntahan namin ay dito sa Chaya. Ang in-order ko lang dito ay yung strawberry banana nila, na until the very last sip ko ay nalalasahan ko pa yung strawberry and banana niya. Kaya i-rate ko to ng 10 out of 10. So magkano nga ba ang nag-asos namin para sa lahat ng mga kinain namin dito sa Baguio? Isama na natin ang accommodation at ang transportation. Kaya kung gusto mong malaman, like this video and stay tuned.